Habang si Bitcoin ay umabot na sa kanyang bagong all-time high sa presyong $112,000, may isa pong altcoin na biglang umangat at naging sentro ng pansin, at yan po ay walang iba kundi si XRP. At ayon po sa isang kilalang crypto expert na si Oscar Ramos, ang pag-all-in kay XRP ngayon ay hindi lang option kundi isang priority. Pero bakit kaya niya ito sinabi? Ano po ang mga nangyayaring developments kay XRP ngayon na dapat po nating bantayan? At ano po ang magiging epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto investors? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung bakit sinabi ng expert na must have itong si XRP sa portfolio ngayon. Ayon po kay Ginoong Oscar Ramos, isa sa mga pinakamatinding crypto commentators ngayon, ang pag-all-in kay XRP ay dapat raw isama sa priority list ng mga investors. Hindi lang daw ito simpleng suggestion, kundi isang matinding babala sa mga ayaw maiwan sa panibagong crypto rally. At ang dahilan? Dahil habang umaakyat ang presyo ni Bitcoin, umaangat din ang buong altcoin market. At si XRP, ayon kay Ginoong Ramos, ay isa sa mga bintahadong altcoin sa sitwasyong ito. Hindi lang dahil sa hype, kundi dahil sa dami ng solid fundamentals ni XRP ngayon. Ibig pong sabihin, may matitibay. Ayan, meron po siyang matitibay na dahilan kung bakit patuloy ang pagtaas ng kanyang presyo. Ano po ang ginagawa ni Ripple at ano po ang connection naman ito sa BNY? Ayan. Isa po sa malaking balita ngayon ay ang partnership ni Ripple sa Bank of New York or BNY. Gagamitin daw ni Ripple ang transaction banking services ng BNY para gawing mas maayos at mabilis ang kanilang operasyon. Pero hindi lang yan basta simpleng partnership. Ayon po sa mga eksperto, isa po itong napakalaking hakbang, lalo na't ang Federal Reserve ay umatras na sa kanilang anti-crypto policies. Ibig sabihin ay pwede na ngayon ang mga bangko sa Amerika na makipag-transaction gamit ang mga crypto assets at hindi na kailangan ng sobrang daming approval. Dahil dito ay mas lumalawak po ang legitimacy at adoption ng crypto tulad ni XRP sa traditional financial system. Ano naman po ang RLUSD at bakit po ito konektado kay XRP? Habang nangyayari po ang lahat ng ito, si Ripple ay kasalukuyang nagtatrabaho para palakasin ang stablecoin na tinatawag pong RLUSD. Ang RLUSD ay tumakbo mismo, ayan, or nag-ooperate mismo sa XRP Ledger at gumagamit kay XRP bilang pambayad sa mga transaction fees. Ngayon ay tinalo na ni RLUSD si TrueUSD at naging ikawalong pinakamalaking stable coin sa buong mundo, kung saan ay meron na po siyang market cap na lampas $500 million. Ayon po sa mga XRP supporters, ito ay isang bullish sign para kay XRP. Kasi habang lumalaki po ang adoption ni RLUSD, mas marami po ang gagamit ng XRP para sa mga transactions. Dagdag pa dyan, si Ripple po ay nag-a-apply na rin ngayon para magkaroon ng National Bank Charter at Federal Reserve Master Account. Kung ma-approve po ito,
magiging full-fledged financial institution na si Ripple. At sobrang laki ng epekto nito kay XRP. Ngayon ay may ETF na rin ba itong si XRP? Yan mga ka-crypto. Isa pa sa malaking dahilan kung bakit sinasabi ng expert na dapat tayong mag-all-in kay XRP ay dahil sa mga paparating na XRP ETF. Ngayon pong July 2025, inaasahang ila-launch ng ProShares ang kanilang tatlong XRP Futures ETF sa July 14. Habang si Turtle Capital naman ay maglalabas po ng 2 times long XRP ETF sa July 21. Kasabay po ng dalawang ETF ng volatility shares. Bagamat wala pang ina-approve na spot ETF, may higit 10 applications na kasalukuyang nakabinbin sa SEC. Kung maaprubahan ang kahit isa sa mga spot ETF na ito, siguradong malaking tulong ito para kay XRP. Ngayon ay ano naman po ang ginagawa ng mga crypto whales kay XRP? Ayan, pag-usapan naman po natin ang galaw ng mga tinatawag nating crypto whales. Ito po yung mga investors na may napakalaking hawak na supply ng isang coin. Ayon po sa data mula sa Sentiment, halos naabot na ni XRP ang all-time high sa bilang ng wallets na may hawak ng 1 milyong XRP pataas. Sa ngayon ay meron na pong 2,742 wallets na may ganitong kalaking XRP holdings. Isang wallet na lang ang kulang para sa bagong record. At kung pagsasamahin po ang hawak ng mga ito, aabot na po sila sa 47.32 billion na XRP. Ibig pong sabihin, ang mga malalaking players sa market ay nagkukumahog na mag-ipon ng XRP. Sinyales na may tiwala po sila sa future performance nito. Paano naman po tumugon ang presyo ng XRP sa lahat ng ito? Siyempre, ang mga developments na ito ay agad ding tumama sa presyo ng XRP. As of now, si XRP po ay nasa $2.45 na. Mas mataas ng mahigit 5% sa loob lamang ng isang araw. Ito na rin ang pinakamataas na presyo ng XRP sa nakalipas na 7 linggo. Noong May pa huling naabot na XRP ang ganitong price level. Kaya marami pong traders at analysts ang nagsasabing nagsisimula na muli ang kanyang bull run. At tandaan po natin, noong 4th quarter po ng 2024, si XRP ay nagbigay ng 7 times returns sa mga naniwala at hindi po nagbenta agad. Kaya ngayon marami pong investors ang ayaw nang maulit ang pagkakamali nila noon. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors. Para po sa atin dito sa Pilipinas ay malaking oportunidad po ito. Ang murang presyo ng XRP noong mga nakaraang buwan ay unti-unti nang umaakyat. Kung makasabay po tayo ngayon habang nagsisimula pa lang ang bagong wave, posible po tayong makinabang sa potential profit bago pa man umabot sa peak ulit itong si XRP. Bukod pa dyan, ang mga galaw ng mga bangko tulad po ng BNY at ang posibleng pag-approve ng mga spot ETF ay maaring magpabilis sa global adoption. Ibig pong sabihin, kahit mga Pinoy, posibleng makinabang sa massive liquidity at access kay XRP sa mga darating na buwan. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa dami po ng developments kay XRP ngayon mula po sa institutional partnerships, whale accumulations, ETF launches, RLUSD adoption at price recovery, masasabi kong hindi po ito basta hype lamang.
Ito po ay isang pagkakataon para pag-aralan natin ng mabuti si XRP at ang kanyang potensyal sa mga susunod na buwan. Hindi ibig sabihin ay lahat tayo ay dapat mag-all in agad. Pero dapat po nating seryosohin ang signal na ito bilang crypto investors. At ang mahalaga ay huwag po tayong palaging huli sa balita. Gumamit po tayo ng tamang kaalaman at i-manage po natin ng maayos ang ating risk at saka portfolio. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.